Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po, Your Honors. Ay, gati naman tayong dalawa, no? Kagalang-galang kami ngayon, ha? Meron tayo. Bihira to. Pupunta tayo sa Supreme Court and mag-oral argument. Yan, mag-oral argument po kami, mga kapatid. Siya yung oral, ako yung argument. Panyera! Hindi, sampay bakod ako eh. Ikaw yung abogado de Campanilla, ako yung sampay Kahit yung mga bakod. kasama nga natin sa studio, nagulat sa ating dalawa, sa ating issue. Kasi nga, syempre, sabi natin, kagalang-galang na for your Minsan lang honors. to, huwag silang masana. Magandang gabi po. Hindi ho kayo nagkakamali ng inyong panonood. Wala ho tayo sa Supreme Court. Nandito tayo ngayon sa Abogado de Campanilla. Ako po yung Mare ng Bayan. Mare Yao. Hi, Attorney Yao. Ay, magkakaroon na ako ng attorney. Ay, magkakaroon Yung hanak ko. Ay, congratulations. Very soon. Kaya okay lang yung attorney Yao. Hanak ako, hananay ako ng attorney. Hapangan ka talaga. Hapangpangan ako eh. Hane. Okay. Okay, thank you. Magandang gabi, Attorney PG. Hello. Thank you. Hello rin sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Signal 101. Ayan. O, eto na yung mga numbers na pwede ninyong tawagan. Okay, for Globe, it's 0954-310-0331. Sa Smart, it's 0961-770-8807. Ayan. So, tawag na po at mag-text na sa amin kung kayo'y may mga katanungang legal, bawal mangutang, magtanong ng legal, yun lang Ibang ang kaya show yun, natin. ibang show. Iba. Yun lang ang kaya nating sagutin dito sa ating programa. Okay? So, ready ka na ba, attorney? Ready. Ready na talaga si attorney. Sayang Ever naman ready. ang outfit natin kung di tayo handa. Oo nga. Ever ready. Ganyan ka ba magsuot sa pag nagtuturo ka? Ay, hindi. Paano? Ano lang, yung smart casual. Ay, ganyan. Pag ikaw ay nag-appear sa court, Dapat either naka-coat ka, long sleeves, otherwise sisitahin ka ng judge. ganyan. Darami mo ako nakalala, yung mga ibang mga abogado ng lalaki, nakakalimutan. Papalabasin, maghahanap ng coat yung mga yun. Really? So, dapat ang abogado naka-coat. Or nakabarong, yung mga Or lalaki. nakabarong. Long sleeve, short sleeves? Long. Bakit ang init sa Pilipinas, no? Talaga, oo, totoo. Long. Nagmumura na lahat ang kilikili, no? No, hindi, pero pag barong naman, kaya madalas ang iba, yung mga, alam mo yung gusot mayaman, pwede na yun. Yung gusot, Paano kung gusot lang? gusot lang sila, hindi sila mayaman. Kulang sa yaman. Di ba? Pwede na yan. Sige na. Long, So bawal ang talagang sa babae dapat nakapalda. Hindi naman. Pwede Nakapantalon. pantsuit. Nakasuit. Pero dapat nakasuit din. Usually, yung mga kilala ko, mga ganito na lang, or kahit na damit, pero pag damit lang, minsan, delikado rin yun. Dahil baka kung conservative yung judge, can require yun. Bawal ang cleavage. Walang cleavage, bawal yun. At saka ako naman, wala naman ako mapapakita ng cleavage, kahit napilitin ko. Hindi, sa ibig sabihin, kasi baka maapektuhan ng judge. At saka for the dignity, may talagang dress code. Paano sabi niya, I want to affect the judge? Actually, Wait lang. tactic rin yun. Ah, Ang dami diba? kong kwento nakakatawa. Talaga? Yung isa kong kaibigan nag-attend ng court na ang kalaban niya, abogadong lalaki, Oo. naka-husi barong, pero walang sando sa loob. Ay, naku, kitang-kita! Oo, headlights, di ba? So para sabi ko, tactic yun para ma-distract ka. Para pagdating sa korte, parang hindi mo malaman kung sa ka ba titingin. Nangyayari yun. Talaga? Babae, walang ganun? Ay, bawal naman yun. Mani ka naman makakababa kung wala. Pero lalaki, walang sando sa sige. loob. At saka bawal kausapin ng judge. Bawal. Bawal. Bawal Ay, naman. judge. Walang ganun. Prior to or after kung pero better not. Better may not. ganun. Hindi Usually, ang mga judges kaya medyo masungit, ayaw talaga ganyan. nila. Kasi baka sabihin, magkaibigan ko, it will affect the case, ma-inhibit pa sila. Hindi, pagkatapos ng court, sabi niya, hi. Panalo na ba sa kaso pag may ganyan? Actually, may mga judges naman. Tao rin naman yung mga... Tao din. May mga judges na nakakatawa. Meron mga judges na chill lang. Pero meron ka naman nakitang judge na saksakan ng tsungit? Naman, oo. Huwag na natin ipangalan, pero madami. O huwag mong pangalan. At Huwag saka natin ipangalan. delikado, baka matalo ka sa kaso. Masungit, oo. Masungit, ganyan. oo. Sige, buti na lang. Di ako naging abogada. Okay. Hindi, pero sasabihin ko lahat sa judge.
Hindi, pero pag dumaan ka na naman sa law school, lalo na sa UP, sanay ka na dapat sa ganun. Sa sungit? Naku. Ay! Nako! Attorney Danny. Yan. O, naman. Masungit ba siya? O sabi niya masungit siya. Masungit siya. Masungit Oo. siya. Di ba naging professor mo yun? 2 beses pa, hindi pa ako natuto, no? Pero ang magaling talaga si Attorney Danny. yun He was my talaga. professor in succession and another time corporate law. O, kaya sabi ko talaga, pag tinatanong talaga natin yung mga panahon ng Makopa, Danny Concepcion, Oo, at saka yung pinupulot Buti na ka sa lang wala dito. At saka yung pinupulot ka sa pansitan. Diba? Okay, eto na ang ating first question dahil ready na your honor. Okay, si Arvin ng Quezon City, 32 years old. Attorney, graphic artist po ako at 5 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Okay. Minimum wage pa rin po ang sahod ko kahit marami na akong ibang ginawa tulad ng video, editing, printing at office work. Madalas akong murahin at ipahiya ng boss ko. Simula April, hindi na rin po ako pinapasahod sa tamang. Anong ginagawa mo dyan, friend? Oo nga, bakit ka mag-resign? Ano ba ginagawa mo dyan, Oo nga. friend? Parang ano siya, napaka-martir, At saka ang dami-daming kumukuha ngayon ng mga Graphic, video. oo. Oo, na nagpapasahod ng tama. Ba't ka dyan Mag-vlogger ka na lang, ang dami mo dyan pang kikitain, nagtitiis? oo. Okay, sige. Hindi daw siya pinapasahod sa tamang oras. Gusto niyang bayaran lang ako ng 1 linggo para sa huling cut-off. May screenshots ako na pinanlalait niya ako Hanggang at lahat paid na? work. Lahat ng dami niyang kuda, friend. Oo. Oh. Gusto ko na po siyang i-report. Sapat na po ba ang mga ebidensya ko sa DOLE? sapat Kasi na sapat, oo. inamin niyang wini-withhold niya yung sweldo ko, bank records na walang deposit. Lahat na At talaga. photo, ay nako, okay, ang dami niyang hanash. Oo nga, bakit ka nandyan pa nga? Diba? So, What you doing there, my friend? oo nga, aside from the legal, mag-resign ka na. Oo. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Oo, kung Oo. ganun na rin naman ang ano. Disente naman yung trabaho niya, Oo. di ba? O, di disente kang umalis pagkatapos i-report mo. Diba? Parang sa stress na inaabot mo, is that worth it, no? Yeah, at saka Nakaka-stress. At saka yung hindi ka mapasweldo ng linggo, Oo. 1 buwan, good luck na eh. Tapos mamura pa siya. Oh, di ba? Tapos yung Baka workout pagkamura mo- sa kanya, sabi niya, thank you. Oo nga. Sobra ka. Alam mo, minsan, okay naman maging mabait, pero wag naman masyado. Pag ganyan. Wag naman. Oo, Oo. diba? Alam mo, ang maganda dyan, sa akin ka magtrabaho. Oh, mabait si Maria. Hindi oo. totoo yan. Sa akin ka magtrabaho, mga 3 buwan kang walang sweldo. Pero sasagutin natin ito, Joke sa lang, legal joke lang. point of view, of course, meron kang laban kung hindi ka pinasisweldohan, hindi on Yes. time. Hindi tama Kasabi lang yun. namin, every episode, usually meron isang labor problem. Punta ka meron ng single entry approach, pumunta ka sa NLRC, saan ba siya? Taga saan siya kanina? Sa taga Quezon City. Quezon City is very near, you know. Yeah, tala NLRC, meron doon single entry approach desk. Tapos file ka lang, may form yon. Yeah. Tapos ipag-mediation kayo, tapos doon mo isiwala at sama ng loob mo. Oo, lahat ng sama ng loob mo, i-drawing mo lahat Oo sa nga. video editing. With dance interpretation pa kung Oo, ano yung diba? mga pinagdaanan mo. Hindi, huwag ka na magtiyaga. Oo Ang nga, daming, wag na. ang Not daming worth it. ganyan na kailangan ng trabaho na ganyan na tama ang sweldo. Yes, okay? yes. So anyway, basta sabi ni attorney, pwede ka na mag-file, go ahead and file, But and get what is due you. And then leave. Yeah, leave. Oh, yeah. And then, goodbye! Oo. Ang dami kukuha sa'yo. Huwag ka mag-alala. Yan. Okay, huwag mag-alala. Pag magaling ang isang tao, marami talagang kukuha. At Okay. saka ang bait pa niya. So madaming kukuha dyan. Yung personality niya will show na mabait siyang empleyado. Okay, sige. Ito na. Caller natin, naka-standby si Benji, Benji ng Maynila. Maynila. Magandang gabi sa'yo, Benji. Magandang gabi rin po. Okay, si Benji at tagay Manila. Ano ang tanong mo? Maganda na sa Manila? Malinis? Oo nga. Are you happy in Yeah. Manila, Benji? Malinis, di ba? Malinis na po. Oo, kasi alam mo, meron akong mga staff ng taga Manila. Tapos sabi nila, iba na Manila ha, yabang ha. Malinis na kami. Alam mo, dapat Color. naman talaga malinis ang Manila. Kasi Sabi ko, ba't sa Maynila lang, sa iba hindi? Hindi, pero kung ako, sa lahat ng city sa Metro Manila, sa NCR, dapat sa akin ng Manila, city mismo, dapat malinis yan. Kasi andun na ating yung mga historical That's landmarks true, nando, that's di true. ba? At saka ang capital ay Manila. Manila. Oo nga. So parang, Manila. dapat lang maganda yan. Nandun Manila. ng Intramuros, nandun ng Sunset, nandun ng tama. Binondo. Oo nga. Diba?
tama. Ang daming lugar na sayang naman kung pababayaan. Taga saan ka sa Maynila, Benji? Anong area ka? Tingnan mo, sa Bali po, dami ng kwentuhan natin. Ano? Oo nga, parang natulala si Natulala Benji. siya eh. Taga saan ka mismo sa Maynila, Benj? Actually po, Metro Manila. Caloocan to be Caloocan pala sa... exact. Ang dami-dami. Dami na sinabi namin ditong Maynila. Kaloocan ka Sorry pala po. eh. Sorry po. Kaya pala natahimik si Benji, wala siyang masabi. Halika nga dito, Benji. Oo nga. Cute na cute ako sa'yo eh. Sabi mo Manila, di syempre isipin namin. Nakalerky ka ha, Benji ah. Sorry. Hindi, Sorry, sige, Pero hindi, sige. Benji, ako ang aking nanay taga Caloocan. Caloocan. Kankalu. Diba? Kankalu, yeah. Si Kankalu. Mayor Along Malapitan. Malapitan. Sige, Benji, ayaw na magtanong sa'yo. Hindi naman yan. Kasi sa Caloocan pala. Caloocan pala eh. Metro Manila. O, Benji, anong tanong natin? Ayun po, meron kasing, may nangyari sa akin way back last year, November. Nabangga yung sasakyan ko. Ang nakabangga, isa company-owned vehicle. Okay. So, what I did was may insurance naman itong sasakyan. Okay, tama. So, Sasakyan mo. Opo. Okay. So, to cut the story short, yung insurance ko ang sumagot doon sa repair cost. Oo. Unfortunately, meron na akong share, which is 20% of the Yung repair participation cost. mo. Opo, medyo malaki kasi yung repair cost, so malaki din yung share ko. And during the incident, nagkaroon naman po kami ng... May police report ba? May police report naman po. May police report. Pinagawa ako ng kasulatan doon sa police station. Ang sinabi ko doon that any amount na hindi covered ng insurance ko, dapat sila yung mag-shoulder. At pumayag sila doon. Ang kausap ko po yung driver. Hindi nagpakita yung May-ari. company. Opo. Pero ang tanong I ko, think they were pumayag ba yung driver? Opo, nagpirmahan po kami. Nagpirmahan. Meron naman pala. Pero kayo, doon sa Opo. police report, sino ang vehicle B? Diba usually vehicle A, vehicle B? Opo. Ang vehicle B is usually, hindi naman lagi, but the vehicle at fault. So, ang vehicle Yeah. na at fault is yung company car. Opo. Ay, paano mo na sure? Oo nga. Usually sa report yun kung sino yung... Opo, yun po kasing sa rehistro nung sasakyan is ang owner is a company. Okay. So, okay. Kaya tinatanong yung police report kasi kung may negligence, diba? Kung at fault, diba? Kung at fault yung company, Company car. Yung company car. Driver. Yung driver, okay, pwede kasi niyang reckless imprudence resulting in damage to property. Okay. So, and usually, kung sino yung at fault, 'di ba? So kung and it's the police report that will guide that. That is a criminal case, 'di ba? Pero nagkasundo daw sila. Nagkasundo. So kung may kasunduan naman 'yan, it's a matter of you enforcing the Kasunduan. kasunduan. So, So, kung paano maliit niya lang naman mahahanap? yan, sa small claims na lang yan. Kung ganun. Small claims. Pero, anong tawag dito? Nakausap mo na ba yung driver? Opo, actually kami ang magkausap noong time nung incident. Well, nakaharap ko siya. Pero yung may-ari, hindi ko siya nakausap. Ang gawin mo muna, para to be fair, baka kausapin mo yung may-ari. Oo, baka naman iniintay ka lang sa presyo. Kausapin mo muna sila naman. And Kasi actually kung ano. po, we had emails. Kumbaga, in-update ko yung, kasi nakuha ko yung number ng may-ari. Oo. Ano sabi? Binigay din niya po yung email niya sa akin. Okay. Ano pala? So, ano sabi? Ngayon po, nung kasi November nangyari yon, so fino-forward ko sa kanya lahat ng quotations na galing sa kasa and lahat nung nadi-disapprove na insurance. Okay. Okay, so to sum it up, final LOA na, ito na yung total amount of repair costs, ito na rin yung parang nasa 100K na yung share ko. Wow. Yun ang participation mo, 100K. Laki Opo. naman ng ano. Bakit ang laki ng damage? Kaya nga eh. Ano ba Ano po kotse kasi mo? siya eh? Total? Na-total ba yung sasakyan mo? Ano ba? Hindi po, ano siya Makina SUV. yung tinamaan? Harap po, right side, Makina yung front. tina- oo. Po.
So medyo Right pumutok side po yung mga airbags ko eh. Oo. Malakas yung impact. Malakas ang Pumutok ang impact. impact. Anyway. O sige, so anong sabi nyo? Sabi mong umabot ka na ng 100K. Nung nagko-collect na po ako sa kanila, sabi ko, this is the final amount na need bayaran. Ang sabi na po sa akin ng may-ari is yung driver na lang daw ang kausapin. Bakit? Hindi. Pag ang ganyan, company car, driver, subsidiary liable yung may-ari ng kotse. Yes, yes. So there yun is- din po ang pagkakaalam ko. Yes, so, na kasi pag dapat- ganyan, usually kung driver, lalo na to civil. Eh di singilin nung may-ari dun sa driver, silang dalawa mag-usap. Pero ganun Yun yun. nga din There po is alam such a ko. thing as subsidiarily liable. Ang ibig sabihin nun is that ang primary, syempre, yung driver. May-ari. Hindi, Ay, yung yung driver, kasi, driver, kasi siya okay. yung Okay. may kasalanan, siya yung nagmamaneo. Pero, kung hindi kaya noong driver, oh. ang susunod is May-ari. yung may-ari. Oo, tama. Lalo na if it's a company vehicle. Okay. Ngayon, kung ayaw niyang bayaran yan, since meron ka naman kayong kasunduan pala, ilabas niyo yan at mag-demand letter ka muna, siguro. 'Di ba? Tapos doon, kung hindi pa rin, mag-small claims ka na lang. Mukhang malinaw naman ang iyong karapatan. Benji, kung meron kayong pinag-usapan at kasulatan. Ay, small claims, wala nang abogado yan. Pakita mo na yung Kasi pinagkasunduan 100K, mo. pasok yan Oo, sa... pasok na yan. Tapos sabihin mo, ito lang, maliwanag sa sikat ng araw na kaming nagpirmahan. At, Sabihin mo paano kung sabihin nung may-ari, hindi naman ako nagsabi sa'yo na babayaran kita, yung driver naman na nagsabi. It doesn't matter because the law says subsidiarily liable ang owner nung... So, dapat, even the owner did not know about it. Lalo na kung driver The na yun, owner oo. should actually know what's happening to the car as well. As the Yeah. employer. Oh, ayan. Okay. Okay. At isa pa pong sinasabi niya is that during the time of accident, hindi official yung biyahe nung sasakyan. It doesn't matter kung official. It's not your problem. It's not your problem. Your honor, Oo nga it's not po. your problem. It's not your Okay. problem. Oo. So, yung pong sa small claims, Hindi mo kailangan na how do I abogado do that? doon. Opo, how do I do that? Kasi when I try to, nag-inquire na din ako, nagulat ako sa mga presyo ng abogado. Kasi lang alam ko to file a case para Hindi, makapag-demand ako. ang kagandahan ng small claims, you don't need a lawyer for that one, At first. Online meron Oo, siyang online, oo. meron siyang Oo. papakita sa iyo. Oo. Kasi yung small claims saang korte ba 'yan? Saan mo mahahanap yung small claims? All courts have the small claims. Magtatanong lang siya. Oo. Kung sa Caloocan ka dyan, pumunta ka sa Caloocan, Hall of Justice. Saan nga ba ngayon yan? Pero teka muna, kung saan ba nangyari ang aksidente, dun yun or dun sa residence Hindi. mo? If it is going to be based on contract, di ba? Based on residence yan of either party, choice of the complaining. Hindi dun sa pinangyarihan ng krimen. Kasi hindi to krimen He's going to claim on a Sorry, contract. hindi ito dun sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi. Kasi Okay. he's gonna claim on a contract. So pwede sa lugar mo or pwede dun sa lugar niya. Yes. Sa Caloocan na. Mas Okay malapit po. sa iyo, 'di ba? Okay. So magtanong ka saan yung small claims doon. Magtanong ka ng procedural. Oo, pumunta lang sa saan ba ngayon nalipat na ba yung Hall of Justice sa Caloocan? Hindi ako sure. Sa C3 na Hindi ba siya? po. Oo. Ang alam ko yung City Hall ang nalipat na dito sa may... C3. Opo, malapit sa C3. So yung taga-Caloocan, taga-Kakalo nga ang mga kamag-anak ko. So yun ganon ha ang gawin mo. Tapos may fill upan lang ng mga kung ano-ano form yun. lang yan. Walang papel lang ang aandar. Oh, pero kailangan ng demand letter, no? Mag-demand letter ka muna. Kung tinanggihan, saka ka mag-small claim. So, mag-demand letter ka, kahit walang abogado doon, susulat mo lang Oo. base sa ating pinag-usapan, sabi mo, Sabihin ko sa ganyan-ganyan. mga nanonood ngayon, di ba? When you say demand letter, they always think it has to be a lawyer. Lawyer, di ba? hindi, oo. Not necessary. Yeah, yun ang akin. Basta sulatan mo Yun siya po doon sa sa- email, tapos sulatan mo rin doon sa mismong opisina At niya para maganda walang yan, lusot. Ang maganda yan kasi nag-i-email kayo at sumasagot siya dyan. So, ibig sabihin, pwede ka na actually mag-demand letter through email. Yes. Oo. Pero ako hindi ganyan Pag nagde-demand lang ba? Email. Hindi lang sa email. Papuntahan mo yan. Personal. Actually, Tapos pinakamaganda. ipa-LBC mo pa. Oo, Hala. pwede yun. Ang dami. Pag Oo, hindi pa para niya walang natanggap lusot. yun, ewan ko na ba. Sigurista. Sigurista ako. So, kailangan Sigurista. lang kung meron akong proof na in-acknowledge niya yung email.
Oh, you have to prove lang. Actually, kaya nga sasabi ko maganda nag-i-email kayo kasi ibig sabihin talaga yun Yeah. ang email niya, di ba? Pero So, hindi siya yung makakatanggi. recent- Pero tama rin yung sinabi ni Maring Yao na, padala mo, meron ka namang address nun, di May ba? address ka naman dun sa Negosyo yan di ba? rehistro nung sasakyan Oo. eh. So, padala mo na rin Padala mo rin. registered mail LBC doon. Okay. Yun. Yun po bang demand letter, does it need to be coming from an attorney? No, Or kakasabi kahit ko nga hindi? lang na a demand letter doesn't need, nagalit pa ako. No? Hindi kita Sorry po. pinagalitan, ha? Hindi ko gusto Sabi, ikaw kanina ka pa Metro Manila, Manila. Oo, ikaw. Yan, alam mo na kung paano ako Ay, magturo hindi heard sa na. mga estudyante ko. nga. Kakasana, loko lang. Friends tayo. Hindi kailangan. Opo. Hindi kailangan kahit ikaw lang. Okay po. So, ang susulat lang niya doon ay ano, para Ito, matulungan sige, natin siya. Ang susulat mo doon ikaw, I'm writing and this serves as an official demand based on So, dapat may nakasulat na demand. hindi naman, na Opo, ikay opo, sinisingil okay ko kung gusto mo Tagalog. Oh, sinisingil kita sa halagang Kasi tayo ganito. nagkasundo, yung driver na yung empleyado at may hawak ng ay nagkabanggamay at nagkasulatan kami. At ito, Oo. i-attach mo na rin yung mga emails nyo. Oo, para walang lusot. Opo. Eto na ang email And now, sinabi I'm mo sa asking akin you to ngayon, pay ganyan. I'm asking you to pay me this amount based on our agreement, based on our emails, and then failure of which I will resort to court action. You have to tell also kung ilang araw dapat yung ano niya ha, yung kanyang Oo. bayad sa iyo. Baka Mga 5 days. ano ang reasonable? 1 week? 1 week. 5 working days? 5 working days. Ayan. Actually, dati matagal. Pero ako ngayon, gusto kong okay sa akin yung mas maiksi. Kasi with technology now, di ba? So sabihin mo ako ay maghihintay ng iyong katugunan No. within 5 working days. Kung hindi ako nakarinig sa'yo, nireserba ko ang aking karapatan na magkaso. Yon. Alam na you. Okay po. Okay na raw siya. Kahit hindi po niya hindi siya mag-reply, Kahit, kung hindi siya Importante. sumagot sa'yo ng in 5 working days, pero meron ka proof na natanggap niya yung sulat mo, Di file mo na. File mo na. Unahin ko. Sa small claims. mag-small Okay? claims ka na. okay po. Enough na Okay yun. po. Okay po. Okay. Nasagot ka ba ng malinaw? Opo. I learned it on small claims kasi alam ko talaga you have to file a case. Oo. And doon ako natatakot at yung attorney's fees is So, almost ano, total nung alam mo kaya may small claims kasi minsan nga, kung sa mga ganyang amount, baka mas mahal pa ang ibayad mo sa abogado. Correct. than Yun dun nga sa- po, yun nga po eh. Yun So, nga yung po. small claims is Opo. there for that. Okay na yan. Okay? Okay na yan. Thank Okay you. po. Okay po. Maraming Sa salamat po. Caloocan ha, hindi sa Caloocan. Manila. Hindi sa Manila. Opo, Ngayon, opo. now we Caloocan know. po. Okay. Now we know. Thank you. Batangang Caloocan. Salamat. Okay po. Kangkalo. Kasama tayo dyan. Sige, eto na. Si Sheila naman ay 31 years old from Pasig City. Ano pong dapat gawin ko? Ang isang kapatid ay nagpaplanong ipangalan sa kanyang titulo ng lupa at sinasabing siya lang ang magbabayad ng buong lote. Kahit kaya namang mag-ambag ang magkakapatid. Buhay pa naman ang nanay namin pero balak na niyang kontrolin ang paghahati-hati ng bahay kahit hindi ito patas para sa iba. That's this is an interesting question. Unang-una, buhay pa naman ng nanay, pero ang tatay, wala pa? Wala na? Hindi. Sabi niya, buhay pa yung nanay pero balak na niyang ipangalan. Itong kapatid na ito, balak daw niyang ipangalan na sa magbabayad ng... Ano medyo daw? Wait a minute. Nagpa-planong ipangalan sa kanya ang Titulo ng titulo. So, kunyari, may ng lupa. pag-aari ang nanay, tapos gusto niya, sa akin na lang, diba? Tapos, Pero, buhay bakit pa si nanay sasabihin akin na lang? Bakit binili mo, te? Baka mukhang Babayaran na lang. niya ang nanay niya. Eh di, pwede ba yun? Actually, pwede yun. Benta yun eh, di ba? Benta yun eh. Kasi alam nyo, ganito ho yan ang mana ay nangyayari lang pag may namatay na. Eh, di pa patay eh. Habang buhay pa, sila ang may karapatan kung paano nila gustong ibenta yan. Okay, I have a pamigay yan. question. I have a question. Baka lang kasi baka lang. Itong anak na ito ay pinapaboran ng nanay. Example, Favorite. favorite siya. Okay, ganito. Itong lupang to is worth 5 million pesos. Ay, bebenta ko lang dito sa bunso kong anak ng 1 million. Okay, maganda yan. Sige. Magandang Tuloy mo tanong yan, di ba? Oo. So, 5 billion dapat ang worth sa market value. 5 million.
Pero dahil paborito ko siyang anak, bebenta ko lang sa kanya ng 1 million. So, kumbaga, yung 4 million ay parang donation. Hindi natin naman. sure yun. Basta sabi niya, ay, hindi, binenta ko eh. In-undervalue niya. Basta binenta ko sa kanya, kanya na yan. Ngayon, hahabol ang magkakapatid. Bakit mo binenta sa kanya? Ang value niyan ay 5 million. Okay, depende yan. Kasi merong mga dispositions in contemplation of death. Pag ganyan, dispositions in contemplation of death, yan ang mga pwedeng habulin ng mga heirs na feeling nila na nagdadehado sila. 'Di ba? Pero kunyari, kung binigay sa'yo yan ng nanay mo na binenta nga sa'yo ng 1 million, tapos in 10 years, 20 years time pa na pumanaw ang inyong ina, medyo mahihirapan na kayo noon. Pero So, for hanggat- example, kung let's say may sakit na si nanay, tapos o sige, gusto ko sa'yo ang ito, pero para hindi na humabol ang mga... Kapatid mo, bebenta ko siya mas mura. Oo, that's in contemplation of death. So hindi pwede yun. Pwede may laban yung mga ibang heirs na pinamigay niya yan bago siya namatay para ma-deprive kami of our legitimate. So, pwede yun. Pero mahirap patunayan yan. Pero sinasabi ko, pwede. Pero ang sinasabi natin ngayon, kung binili nung kanyang kapatid, yung lote na yan habang siya ay buhay at, Okay lang yun. walang magagawa. Kung ang- binenta ng nanay mo. Ang tawag dyan, inheritance, ang right na magmana is called an inchoate right, I-N-C-H-O-A-T. Is a legal term. It means, hindi pa siya, it's a right in waiting. Kumbaga, kung hindi pa namamatay, Oo. wala kang right magmana. Uy, my friend, Oo. buhay pa naman. Bakit mamanang pinag-uusapan natin, Oo nga, friends? Ba't oo gusto nga. niyang patayin? Huwag niyo muna patayin. Huwag ganun, di ba? Buhay pa eh. Oo. Di ba? Di ba? Baka naman merong, kasi siguro Harsh! baka nag-iisa lang kasi yung property. Minsan ganun, yung baka it's the family home. Ay, nako, alam mo kung ako sa'yo, nanay, ako, ibebenta ko sa iba yan ng malaki-laki. O, tas Magbo-ballroom dancing ako. Magpapakasaya ako. Ay, alam mo kung ako meron. Lalo na kung malalaki na yung anak ko, bahala kayo sa buhay ninyo, paano nyo gawin yung buhay nyo. Ako, tapos na ako, magpapakasaya ako sa buhay ko. Ay, so ang retirement plan mo, ballroom dancing. Hindi naman. Ako hindi. Pero ako, parang, I wanted to do everything na kaya ng powers ko habang buhay ako. Because, ulitin natin, alam nyo, ito lang yung napapansin ko sa mga Pilipino kasi minsan eh. Tayo kasi, Ayaw nila ang yan. mga anak natin, insurance natin, mag-aanak ng mga 10, mag-aantay ng 2-3 na mag-aalaga sa kanya. Di ba? Usually ganyan. Which is very bad. Dapat tayong mga magulang, syempre tayo nga nag-aalaga sa anak, di ba? Well, hindi kasalanan ng anak sometimes na hindi ka alagaan kasi honor your father and mother eh. Ah. But when a woman or man gets married, doon na siya sa asawa niya eh, supposedly. But again, we honor them, we take care of them. Yun din naman na nasa batas. Yes. Pagka kailangan natin tulungan Yes. ng nanay, tatay natin. Pero yung nanay at tatay natin na meron, Yung iniobliga. yung inoobligan niya yung mga anak niya, minsan ganun din, di ba? Pero ito kasi sa kanya baliktad siya ang meron eh. Oo. So, napaaral mo na sila, tama na. Oo. Ikaw naman, your turn to enjoy life. Tsaka malay natin na kung ito malay natin dito sa problemang to, Oo. na kung siya yung nagbabayad, parang tinutulungan na rin niya yung nanay niya habang buhay. Kasi kanino pa niya ibibigay yung kung pag-aari ng nanay niya, nandoon. Although yun na nga lang, kung ako rin naman yung nanay, kung alam ko naman pag-aawayan ng mga anak ko, Benta ko sa iba. O sa iba na lang. Kaysa Oo. naman pag-ingitan pa ng mga anak ko. Oo. So kung nakikinig kayo dito, nanay, sana isipin nyo din lang na parang it's causing strife Oo. sa inyong mga anak, na baka naman merong other ways of doing Alam mo, this. attorney, sa susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan, kung nararapat ba, kung ako ang magulang, nararapat ba na ipangalan ko kaagad ang mga properties ko sa mga anak ko o hindi?
Yan, ha? Next Sige. time Oh, pag-usapan yan. Gusto natin. ko rin yan. Very, very interesting. Kasi yung iba, sabi, hindi, bigay ko na sa kanila. Tapos nung nagkasakit siya, good luck sa kanya. O, kasi wala siya Wala na sa pera. Di ba? But anyway, maganda pag-usapan yan ha. Sa mga susunod na pagkakataon po, yan ang ating mga tatalakayin dahil para sa inyo yan ha. Kailangan natin o hindi, at least alam natin. Yeah. May alam tayo. Okay? Hanggang sa muli po ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman yung abogada de Campanilla, Attorney PG. Bye everybody. Bye, God bless everyone. you.